mapagpalang umaga po, LWBC Church. Amen. Amen. At ganun din po sa atin pong mga kapatid na nanonood online. Muli naanyayahan po namin kayo na sa amin pong pagsamba ay samahan niyo po kami. At ang lahat po ay inaanyayahan ko pong tumayo. Kayo po ay dumulog sa presensya ng Panginoon ngayon. Pasalamatan po natin siya at simulan po natin ang ating pong gawain ng isang panalangin. Hallelujah. Hallelujah. O aming Ama, Diyos na banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Pinataas ka po namin sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong kabutihan na hindi po nagbabago sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung kami po ay malayo sa iyo, Panginoon, wala pong halaga ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan, Panginoon, at tanging sa iyo lamang po nagbubula, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil lagi kang nandyan para po sa amin, Panginoon. Kaya't nais po namin sa umagang ito, O Diyos, maibigay, Panginoon, ang pinakamainam na pagsamba na nararapat para lamang sa iyo, O aming Panginoon. At patuloy po kaming lumalapit sa iyong paanan, buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng patawad sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang mga distraction, Panginoon, na nakikita mo sa aming puso, iyo pong alisin, Panginoon, sa ganun, Panginoon, ng aming pong pagsamba, Panginoon, ay nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na pastor, Panginoon, na patuloy na nagbabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Always bless him, Panginoon, and guide him, Panginoon, protect him, Panginoon, sa lahat ng anumang klase ng sakit, Panginoon. Patuloy mong siyang bigyan, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon. Ganun din po sa kanyang buong pamilya. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo silang ginagamit, Panginoon, to inspire everyone, Panginoon, and continue to bless our worship today, Panginoon. Lord, we surrender everything to you, Panginoon. Sa iyo pong muli ang pinakamataas na papuri para magpagsamba sa iyong dakilang pangalan lamang, Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Katulad po ni David, tayo po ay magalak, tayo po ay sumayaw sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Sa bawat pagkakataon po na tayo po ay sama-samang nag-worship sa Kanya, ibigay po natin yung the best na para po sa Panginoon. Dahil tunay na karapat-dapat po siya sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Hallelujah! Tayo po ay magpuri sa Kanya. Pasalamatan po natin siya ng buong puso. Iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo.
patuloy po natin siyang purihin sa ating mga buhay. Ituon po natin ang ating pong pagsamba sa Panginoon dahil tunay na siya ay mabuti sa ating pong mga buhay. Tunay na ang Panginoon ay tapat. Kaya kung meron po tayong mga kabigatan na dala-dala sa umaga nito, ibigay po natin sa Panginoon lahat. Kung tayo po ay nanghihina, lumapit po tayo sa Kanya dahil siya po ang ating kalakasan. Idulog po natin lahat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti. Alalahanin po natin ang Kanyang katapatan sa ating pong mga buhay. Patuloy po natin siyang purihin at dakilain. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, inaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan paawitin natin katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Panginoon, kay buti mo sa akin. Let's sing for the last time, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Every moment, every breath, God has been so good to us. And let us declare how great He is in our lives. Patuloy po natin siya nilito. Let us sing once again, Splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let us sing age to age. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Let us sing together, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing your name. And your
is our God, and all will see. And all will see how great is our God. Hallelujah. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa iyong matamis na pangalan, dakilang Jesus. Amen! Tayo po ay may mga kapatid na bago po dito sa ating church, at let us welcome him. At sila po na dalawa, at ipapipray po sila ni ay Pastor. Habang tayo po ay nakatuon sa presensya ng Panginoon, aawitin po muna natin ang ating pong welcome song bago sila ipag-pray ni Pastor. Sige po, tayo po ay umikot at magkamayan. Yakapin po natin ang bawat isa. Nananalig sa kanyang salita at kasama kang naglilingkod sa kanya. Tuwang-tuwa ako't pinagpala ka. Tuwang-tuwa ako't magaling ka na. Kaya salamat Ama, dininig mo panalangin niya. Kami magpupuri ng sama-sama. Bless kami. Sama-samang nagpupuri. Salamat po sa aking kapatid. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa inyong lingkod. Nakasama ko, naglilingkod. Nakasama ako, naglilingkod. Nakasama ko, naglilingkod. Amen. Praise the Lord. Ngiti ang mga katabi mo, sabihin mo, so good to see you in the house of the Lord. So po, may I invite po ang ating po na guest, visitors po, no? At po si Kuya Frederick and si Kuya Christopher, no? So po, can we invite you to come forward? Amen? Tayo po ay tumayo and can we extend our hand? Every time po na may bisita po dito sa church ay isa pong regalo po ng iglesia ay maipag-pray po ang mga bisita po na ginagawa. So, can we all extend our hand at tayo po ay maipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Panginoon, salamat sa araw na ito, O God, na kami po ay nandito sa inyong bahay, simbahan. Una sa lahat, salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Ikaw po ang aming pinupuri, tinataas. Even po, Lord, sa araw na ito, Lord, na dinala niyo po ang aming mga bisita rito. Thank you sa pag-iingat sa kanila. Panginoon, wala pong aksidente, O Lord. And we just want to bless them, Lord, sa oras nito, Lord, na maipanalangin po sila. Alam niyo po, Lord, ang desire ng puso po nila, O God. Kaya, Panginoon, katagpuin niyo po ito, Lord, according to your will. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, O God. Sampu po ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa pag-ingat, sa paggabay. Lord, I pray, ano po, Lord, ang desire nila, trabaho po. Ikaw na po nakakaalam ng lahat na ito, Panginoon. Lord, walang ibang, kundi ikaw ang aming po pwedeng lapitan, Panginoon. Kaya kayo po ang magpala, ikaw po ang sumagot sa mga desires po nila ito. Salamat po muli.
We give you praise, we give you glory, Lord. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Welcome po. Kaya, sige po. Sige, no? Kahit na maulan, maambon, hindi tayo mapipigilan para tayo ay magtipon dito. Amen? At again, yung mga online viewers po natin, pag-pray po natin na sila din po ay makaroon ng opportunity na lalo na po ay mabigyan sila ng day off. Dahil iba po yung nakakapagpahinga sa Panginoon. Amen? So, last 3 Sundays, dun po sa mga hindi nakakasubaybay, no? Last 3 Sundays, nag-umpisa po tayo ng ating new series. At yung title nga po ng ating series is called Realigning What You Believe. Bringing your faith back into proper alignment with God's truth and purpose. Sabi po ng ating team, bumabalik daw po tayo kung ano yung alam natin na tama. Pero hindi yung tama na walang pinagbabasehan. Kasi dapat ngayon, nakikita natin, yung sinusunod natin, lagi dapat biblical. So ito po yung sinasabi ng ating team. And the more years daw po na nakakilala tayo sa Panginoon, hindi tayo papalayo. Dapat the more years, papalapit ka lagi sa Diyos. Ito po yung sabi dito. So you are realigning on what you believe. You bring your faith back into proper alignment with God's truth and purpose. Okay? So for our po sa ating mga topics, we talk about reset. Sabi nga po natin, sanctify your heart again. Na kapag nawawala daw po tayo sa kalooban ng Diyos, bumalik ka lang. I-reset mo lang yung sarili mo. Bumalik lang daw po ulit tayo sa dati. Huwag tayo palayo. Again, huwag tayo palayo sa Diyos, kundi pabalik tayo sa Kanya. Diba ba? Ang sabi nga po natin, don't give up on God because God is not giving up on you. Ito po yung sabi sa ating pinag-aralan. And then sa ating second Sunday, just to review po, no? Nung June 14, ang second topic po natin ay pinag-aralan naman natin yung message about refocus. Na sa ating buhay Kristiyano, minsan nawawala tayo sa focus. Kasi nga, ito yung gawa ng kaaway eh. Pilit niyang iaalis yung focus mo sa Diyos. At di po ba, minsan magtataka ka, bibigyan niya tayo ng maraming problema, maraming mga pagsubok, no? Iaalis po niya yung focus natin sa ating Panginoon. And sometimes, even success, pwede niyang gamitin para mawala yung focus mo dun sa giver ng blessing. Mapunta na dun sa mga blessings. Okay? And then, mapapansin mo, parang pilit ka niyang ibabalik talaga doon sa dati mong mundo na pinalaya ka na ni Lord doon. So ito po ang ginagawa ng kaaway. At kapag hindi daw po natin ito na-discern, napabayaan daw po natin, talagang makikita mo nila yung sarili mo, hinang-hina ka na, spiritual. Ito po yung mangyayari. That's why we need to refocus. Di po ba sabi natin sa ating passage, tayo yung representative ng ating Panginoon. That's why we need to represent Jesus Christ well. Kasi ito po daw tayo ay pinagmumulan ng pag-asa. E paano ka makitaan ng pag-asa kung wala o hindi ka nakatingin doon sa Diyos na nagmumula ng pag-asa? Yeah? And then last Sunday po, no? Instead of our regular topic, we had our Father's Day. Okay? At dito nga po, pinag-aralan natin yung buhay ni Joseph na pinakita sa atin kung paano maging isang ulirang ama. Di po ba, na nakita natin Joseph love Mary, Joseph love Jesus Christ. That's why tayo din po bilang mga ama, we have to love our wife, we have to love our children. And then, Joseph is devoted to our God. That's why tayo din mga ama, we have to be devoted to our God.
So, ngayon naman po, we are moving to our last topic sa ating pong team this June. Bilis ng panahon, no? Nakaka-4 na linggo na po pala tayo. No? Sabihin mo, kalahating taon na. No? So, the title of our topic for this morning, which is our last Sunday, is called Recharge. Okay, sabihin nyo nga po, recharge. Recharge. Stay spiritually strong and ready. So, our passage is found in Isaiah chapter 40 verse 31. Tayo muli ay tumayo and let us read our passage for this morning. Sabi po doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Let us all bow down and let us pray. Panginoon, minsan pa po, Lord, maraming salamat sa araw na ito, God, na kami po, Panginoon, ay pinagtipon-tipon niyo po muli, Lord. Ikaw po, Lord, ang reason bakit kami nagtitipon. It's because nandito ka, Panginoon. At gusto po namin masambahin ka sa Espiritu at katotohanan. And we just want to commit this time to you. I pray, Lord, simula pa lang ng umpisa hanggang matapos ang gawain nito, O Lord. Ikaw po, Lord, ay napasaya namin, okay? Ano man po ang aming kamalian, ano man po, Lord, ang aming kasalanan, patawarin niyo po kami, O God, at patuloy, Lord, na linisin niyo po, Panginoon, kami, O God. Lord, sa mga wala po rito ngayon, be with them, guide them, at kayo na po ang muna sa buhay po ng bawat isa. Even po ang aming mga online viewers, samahan niyo po sila. Salamat dahil kayo po ay Diyos na tapat at Diyos na mabuti. Lord, din po sa mga parating pa lang, gayon din po, Lord, ingatan niyo sila, Panginoon. At kami po, Lord, din nandito. Gusto po namin ituon ang aming mga sarili, Lord, sa pakikinig ng iyong salita, O God. Bless the word that we are about to receive. We give you praise, we give you glory, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. And we love you, Amen. So po, makaupo po tayo. At sabi nga po ng ating passage, the Lord will shall renew their strength. Sino po ba rito yung nakaranas na mapagod na sa buhay niya? Sabihin mo nga sa katabi mo, pagod ka na ba? Lahat po tayo nakaranas na mapagod. Amen? Physically, mapapagod tayo. Emotionally, mentally, nakaka-drain po. Amen? Lalo na po sa spiritually, na hindi lagi na malakas ka. Amen? Hindi po lagi na nasa taas yung faith mo, na sa ating buhay spiritual daw po ay mapapagod din daw po tayo. Kasi, minsan di mo maintindihan, di po ba nung umpisa pa lang, ang init-init mo kay Lord. Diba? Andun yung every time na patungkol sa Diyos, ay mapapansin mo ang saya-saya mo. Para bang wala kang kapaguran. Lahat, basta sa ministry, andun yung excitement mo. But then, all of a sudden, napapansin mo na para bang, bakit bigla na lang nawawala? Bigla na lang parang napapagod ka, no? Hanggang sa parang ayaw na daw po natin. Still remember po, nung kakikilala ko lang po kay Lord, na talagang sabi ko nga po, every time na lumalabas ka, parang lahat ng nakikita mo ay may kulay, mabulaklak. Kasi iba yung pakiramdam nung nakakilala ka kay Lord. But then, naalala ko tuloy yung kanta na, ano yun, yung gaya ng dati, na narinig niyo na po ba yun, yung kay Gary, na patungkol po yun sa buhay ng isang Kristyano, na kung papansinin mo, si Lord pala ang kumakanta. Dahil, yung umpisa, andun yung init natin andun yung excitement mo, andun yung joy mo, na kahit pagod ka, parang hindi mo napapansin, kasi nga,
andun yung saya sa pagkakilala mo sa Diyos. But then again, habang tumatagal daw po tayo sa ating pagiging Kristiyano, di po ba sabi natin, dapat, the more na tumatagal ka, the more na mas minamahal mo ang Diyos. Pero, along the way, hindi rin natin masabi na para bang bakit nawala na ata yung init na yan, yung pagmamahal na yan. So ano daw po yung nangyari? Bakit may struggle? Bakit asan na excitement mo? Yeah? Kasi kung tutusin, tayo daw po ang pinakamasaya na dapat na nilalang sa buong mundo. Kasi nandun na yung security natin. Kilala mo na kung sino ang Diyos mo, alam mo na ang papupuntahan mo, alam mo na ang bukas mo. Yeah? Pastor, kasi napagod po ako. Lahat po tayo, yan po ang pwede natin sabihin. No? Na lobat na tayo. And God knows that. Alam po ng ating Diyos yun. No? Na hindi po lagi ay nasa taas tayo. Hindi daw po lagi ay malakas tayo. Kaya nga ito yung sabi sa ating passage, sabi sa Isaiah, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." So sabi ng ating Panginoon, ayaw ni Lord na kayanin mo ito mag-isa. Hindi natin po kayang mag-isa. No? Mapapagod daw po tayo. That's why we have to wait for the Lord. And the Lord will renew our strength. Di po ba siya po yung laging nagsasabi na may invitation siya? Sabi niya, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden." Lahat daw ng napapagod, lahat daw ng hindi na niya kaya. Sabi po ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Laging may invitation si Lord. Niyayaya niya po tayo to come to Him, to rest on Him. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na mapagod tayo. Ayaw ng Diyos na manlamig tayo. Ayaw ng Diyos na panghinaan daw po tayo. Hmm? Mahihina po ba tayo? Lumapit tayo sa source ng lakas natin. Si Jesus Christ. Nawalan ka ba ng pag-asa? Lumapit tayo sa tunay na pag-asa ng buhay natin. Si Jesus Christ. Hmm? Parang kulang ang buhay natin, then balik lang daw po tayo sa makakakumpleto ng buhay natin. Ang ating Panginoon. Huh? So maybe nandito tayo ngayon, minsan di maiwasan, nandito tayo, pero yung isip natin o yung puso natin, wala dito. Kasi maybe punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng iniisip, pero sabi nga po ng ating Panginoon, kaya tayo dinala, every time na dinadala tayo sa church, magpasalamat tayo. Kasi alam ng Diyos kailangan natin ang salita niya. Kailangan natin ang makakapagbigay solusyon. Sa kahit na hindi mo alam yung solusyon, sinabi na ng Panginoon, binigyan na tayo ng kapayapaan. Ito daw po yun. No? Kasi if we read Psalm 139:17, tingnan niyo po ito, ang sarap pong pagbulay-bulayan nito. Sabi po sa Psalm 139:17, "How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me." Tingnan niyo po, sabi dito, lagi daw tayong nasa isip ng Diyos. Ang sarap isipin na iniisip tayo ni Lord. Na hindi daw lingid sa Kanya yung pinagdadaanan natin. Sabi nga dito, kahit umiyak ka, magdamag dahil sa napakadaming mong problema, pero pag-gising daw natin, and when I wake up, andyan ka pa rin, Lord. Hindi ka iniiwanan. Sinasamahan daw tayo
palagi ng ating Panginoon. Kaya nga kung sa tingin mo wala nang solusyon sa problema mo, then subukan mong lumapit sa Kanya dahil iniisip ka palagi ng Diyos. Amen? Ang sarap pong pagbulay-bulayan nito kasi nga, dito makikita natin, hindi tayo iniuwan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Sa tingin mo parang pinabayaan ka na, hindi eh. Sabi niya, lagi kanyang iniisip. Kaya napakadami pong pangako sa atin ng Diyos. Kaya kung sa tingin mo na gusto mo nang gumibap, tumingin ka ulit sa Kanya. Makikita mo, hindi Kanya binibitawan. Yeah? And then sa Romans 8:28, isa ito sa napakaraming promises sa atin ni Lord. Tingnan niyo po ito. Sabi po sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. No? Ano sabi dito? For we know. Hindi siya parang I wish ko sana. Sana hindi no? Nakalagay dito, we know. Alam daw talaga natin. Kumbaga sa salita natin parang sinasabi dito, itaga mo sa bato. Di ba? Ano yung tataga mo sa bato? Sabi ko, itaga mo sa bato na alam natin all things. Lahat daw ng bagay, hindi some things eh. Hindi sinasabi na, ay ito, baka pwede makabuti sa ito. Ito, masama nangyari sa iyo. Talagang kasalanan mo talaga yan eh. Talagang wala nang solusyon doon. Hindi po, sabi dito, ano man daw yung pagdaanan natin, mabuti man yan o masama man yan, pwedeng gamitin yan ni Lord para sa ikabubuti mo pa rin. Kasi nga, all things will work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kaya, huwag daw tayong panghinaan ng loob. You are called to God's purpose. Ano po ba yung purpose na yun na sinasabi ng ating Panginoon? Sabi po dito sa Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So yung purpose daw ng ating Panginoong Diyos, kung bakit tayo nakakilala sa Kanya, kung bakit ka naging anak niya, ay para i-conform ka na matulad sa Kanyang bugtong na ang ating Panginoong Jesus. Hinuhubog daw po tayo na maging katulad, maging kamukha ng ating Panginoon. Ito yung purpose natin. Kaya kung titignan mo yung sarili mo, parang ang hirap gawin. Kasi ikaw mismo nakakaalam na ang dami mo pang dapat ayusin. Pero ito daw yung purpose natin. The more, kaya di ba sabi natin, the more na tumatagal ang pagiging Kristiyano mo, the more na hinuhubog ka na maging kawangis ni Kristo. Ito daw po tayo. Pero, hindi mangyayari yan sa ating sariling lakas. Kaya nga yung karamihan sa atin napapagod kasi kinakaya natin mag-isa. Hindi yan mangyayari sa sarili mong lakas. Mangyayari yan dahil sa binaya ng Diyos. Kaya huwag daw tayong mainip. Yan, sabi mo nga sa katabi na huwag kang mainip. Huh? You will be more like Jesus. Pero marami tayong gagawin. Hindi po ito instant na ayos ka na agad. Hindi po. Marami tayong gagawin. Kaya nga, dito na pumapasok yung we have to work out our salvation. Hindi work for, ha? Hindi tayo gumagawa ng mabuti, sumusunod sa Diyos, inaayos natin ang buhay natin para maligtas. Hindi po. Ligtas na tayo, kaya ngayon, magpuproduce yan ng kabutihan, ng kaayusan, at pagsunod mo sa Diyos. Ito po yung resulta.
Okay? Pero syempre, hindi yan instant. Kailangan mong gumalaw. Nandito ka ba kung hindi ka naglakad dito? Di ba wala? Umuulan. Hindi mo na ako mag-church. Pwede ganun eh. So, nasa atin. Pero, andun yung pagkauhaw mo, tika. Ang sarap makipag-fellowship. Ang sarap magbabad sa presensya ng Lord. Ang sarap mawit. Di ba ba? Nangyayari ito dahil gumagawa ka din sa sarili mo. Pero ito ay bunga ng ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kasi, hindi ka nakaalipin ng kasalanan eh. Subukan mo magrebelde sa Diyos. Hindi na katulad dati na makakatulog ka ng mahal. Dati gumagawa ka ng mali, pero ang sarap ng tulog mo. Pero ngayon, kapag nasa Panginoon ka na at tunay na ikaw ay naligtas, hindi ka patatahimikin ng ganun ng Espiritu Santo ng Diyos. Sasabihin niya sa'yo, umiiyak ako anak dahil ang tigas na ulo mo. Ikaw din, hindi ka rin mapapakali. Kasi nga, may Holy Spirit na yun. Ito na yung conforming. Kaya nga, huwag daw tayo matigas ang ulo. Otherwise, kukunin ka na ni Lord agad. Ito mo yung sabi niya. So, alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil sa ating pananampalataya. Pahinga lang daw po tayo sa Kanya. Kaya kahit daw ano yung dalahin natin, ano yung pinagdadaanan natin, tandaan mo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Can you trust that Lord? Will you trust that Lord? Nasabi ng Panginoon, never will I leave you. Never will I forsake you. So God wants us to trust Him. Pero yung salitang trust, yung tiwala, again, hindi po ito basta-basta nangyayari. Resulta ito ng matagal ninyong pagkakilala. Kasi hindi ka naman agad-agad din magtitiwala sa taong kakilala mo pa lang. Magtitiwala ka dun sa taong matagal mo nang kilala. Same thing din po sa ating Panginoon. When we trust God, alam mo na hindi ka niya pababayaan. Andun ka na sa point ng buhay mo, sa pagtitiwala mo sa Kanya, na kahit daw dumaan tayo sa iba't ibang klase ng problema, we will still trust God even we experience trials. Kasi we know who God is. Nakita niyo po yung buhay ni Job? Hindi po magiging ganun katiwala si Job kung hindi niya talaga kilala ang Diyos. Ano sabi sa kanya ng asawa niya? Sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Pero sabi ni Job, tatanggapin lang ba natin yung biyaya? Hindi ba natin tatanggapin yung mga problema? Kaya anman daw trials ang dumating sa atin, God will be in control. He will lead you. Siya pa nga ang kasama mo through those dark moments sa buhay natin. Lahat tayo dumaan na doon. Maybe previously dumaan ka doon. Maybe sa mga susunod pa, dadaan pa tayo doon. Pero ano man daw po ang mangyayari, even difficulties yung pagdaanan natin, andun pa rin na gagamitin ng Diyos yun para patibayan. Kaya nga sabi ulit sa binasa natin sa Romans 8:28, God can use all things for good according to His purpose in us. He doesn't promise an easy life, pero He promised He will be with you each and every day. Huh? Kaya nga, mag-recharge daw po tayo sa Kanya. So I want to end this message by giving you 5 ways para tayo daw po ay makapag-recharge. Okay? So that we can stay spiritually strong and ready. Again, our text is Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi po doon, but they who wait for the Lord shall renew their strength.
They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So number one, if you want to be recharged and stay spiritually strong and ready, then you have to give all your worries to God. Sabihin nyo nga po, give all your worries to God. Give all your worries to God. Ibigay mo daw sa Diyos lahat ng alalahanin mo. Sino rito may alalahanin? Lahat. Lahat tayo. Maybe wala ngayon, mamaya ng konti, meron na. Lahat po. No? Sabi sa 1 Peter 5:7, casting. Binibigay all your anxieties on Him because why? He cares for you. No? Gusto daw po nating mawala ang pagod mo. Subukan mo ito. No? Gusto mo mawala ang pagod mo? Matuto ka magtiwala sa Diyos. Mapapansin mo, mawawala yung pagod mo. Kasi, yung alalahanin pala, yan pala yung nagpapabigat eh. Pero kapag binigay mo yung alalahanin mo, mawawala yung pagod mo. Lord, anong problema ako dito eh? Hindi ko ba? Lord, hindi ako makatulog. Nag-aalala ako sa mga anak ko. Hindi ko ba? Lord, di pa kami nakakabayad. Hindi ko ba? Lord, paano na po ito? Wala pa akong trabaho. Hindi ko ba? Lord, may sakit ako. Sino yung great physician? Sino? Hindi ko ba? Kasi ano sabi niya? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Kaya, pag pagod na daw tayo sa kakawori, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, we need to give it to God. Pangalawa po, no, if you want to recharge, connect with God regularly. Kung gusto daw po nating mapagod sa buhay, kalimutan mo na yung quality time ko. So mapagod, huwag mo siyang kausapin. Huwag kang magbasa ng salita niya. Subukan niyo po yan. Mapapansin niyo na pagod ka sa buhay. Kasi madalas, mas mahaba pa daw yung oras sa kakaisip natin sa ating problema kaysa sa oras mo sa Kanya. Ito ba? That's why if we want to be recharged, gusto mo ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, then you have to spend time with God. Kausapin mo ang ating Panginoon. Makikita mo, panibagong lakas. Kasi ayaw po ng Panginoon na sumusunod tayo ng bulag. Alam niyo yung bulag? Di po ba mababangga, mahuhulog? Kasi nga hindi niya alam kung ano yung direksyon ng dadaanan niya. Same thing din, kung pumupunta tayo sa church or sinasabi natin na Kristiyano tayo pero hindi natin alam kung bakit. Kasi nga wala tayong connection sa ating Panginoon Diyos regularly. Kaya nga, marami tayong ginagawang mali din kasi hindi natin nakikita yung gusto ng Diyos pagawa. We have to spend time with Him. Sino ba siya? Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung ayaw niya? Ito yung mga simple questions but important questions na malalaman mo lang ang sagot kapag nanalangin ka sa Kanya, nagbasa ka ng salita ng Diyos, nakipag-fellowship ka, nakinig ka ng salita ng Diyos. Ito yung mga bagay na matutunan natin para mas lalong lumakas yung connection natin sa ating Panginoon Diyos. Yeah? So we need to connect with Him regularly. Paano po, no? Obey God. Again, ang isang nakakapagbigay pagod sa buhay
ay kapag wala ka na sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Sa ating sarili, nasubukan na natin ito. Kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, feeling mo, ang hirap ng buhay. Di ba? Kasi nga, struggle eh. Kasi mapapansin, bakit laging struggle? Kasi hindi ka sumusunod sa Diyos eh. So, simple math. 1 plus 1 equals 2. Kung gusto mong mapagod, kung gusto mong mag-struggle, huwag kang sumunod sa Diyos. Kung gusto mong masarap ang pahinga mo, mahimbing ang tulog mo, makipag-ayos ka sa Diyos. Amen. Yeah? Di ba? Tingnan niyo po, no? May kasalanan ka, nanalangin ka, nag-pray ka, humingi ka ng tawad, pansinin mo, ang sarap ng tulog mo. Pero, kung may kasalanan ka, parang ina-avoid mo, makipag-usap kay Lord, hindi ka makatulog. Hindi masarap ang tulog mo. Hindi mahimbing. Kasi nga, malayo ka sa kalooban ni Lord. That's why, always obey and you will find the true meaning of life. Ito po yung totoong meaning. Otherwise, ang kanta mo lagi ay yung kanta ng Rolling Stone. Ano yung kanta ng Rolling Stone? I can get no satisfaction. Diba? Kasi nga, kung wala ka sa kalooban ni Lord, nilalabanan mo lagi siya. Kaya kahit na sa tingin mo, andyan na sa'yo lahat, pero empty ka pa rin. Kasi, we don't have satisfaction. Yeah? Obey God. Pang-apat po, if you want to be recharged, then, paggamit ka sa Kanya. Pastor, paggamit, hindi mas lalo ako mapapagod. Hindi po, baliktad po, no? Kung napapagod na daw tayo, be a blessing. Hello. May mga kapatiran tayo, naghahanap po ng work, eh lahat naman tayo may mga connection, eh baka may alam tayo na trabaho, eh pwede tayong ibato niyan sa group chat natin. Kahit group chat lang. Napakasimpleng information na balitaan lang natin, pero baka yun po yung gagamitin ni Lord para maging channel of blessing ka. Makapag-bless tayo sa mga nangangailangan. Okay? Marami na po nangyari yan. Although hindi natin, sabi ko nga po sa mga kapatiran natin, hindi natin may papangako. Kasi gusto natin lahat dito ay makapag-work, di po ba? Kasi yun ang purpose natin eh. Even naka-online ako, kasi baka mahirapan, makakala nila, nagre-recruit ka. Hindi po. Gusto ko lahat, di po ba? Kaya nga tayo dito sa Macau. Pero, lahat naman dadaan yan sa legal. Hindi tayo dumadaan sa illegal. Kung illegal yan, huwag po natin sabihin. Huwag natin gawin. Okay? Be a blessing. Ibang pagod daw po yung mararamdaman natin. Kasi masaya na may papakilala mo yung Diyos mo sa kanila. Ikaw yung gagamitin ni Lord. That's why open your life to them. Open your life to the church. Open your life to one another. Minsan po, ang daming tao na kailangan ng totoong kaibigan. Ikaw yung gamitin ni Lord na maging totoong kaibigan. Sometimes, ang kailangan lang nila mapakinggan sila sa mga problema nila. Pastor, ayoko lang makipagkaibigan kasi naloko na ako eh. Nasaktan na ako eh. Don't stop. Hindi lahat ay lolokohin ka. Hindi lahat ay gagamitin ka. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka kay Lord. Gusto mong ipakita yung kabutihan na naranasan mo kay Lord. Gusto mong ibalik ito sa mga tao din na nangyayari. Yeah? So be a blessing. Find people that you can walk beside them and help you na mas lalo pang magtiwala sa Diyos. No?
And then lastly po, no, that we need to do if we want to be recharged and stay spiritually strong and ready. Number 5, wait upon the Lord. Okay? Ito po minsan ang mahirap gawin. Yung maghintay sa Panginoon. But if we want to trust God, na kaya niyang gumawa sa buhay natin, na hindi natin siya pinangunahan, then we need to wait upon the Lord. Hindi man daw natin naintindihan yung sitwasyon natin ngayon. Bakit ba dumadaan ako sa ganitong pagsubok, sa mga problema na para bang, Lord, ang tagal naman ng sagot mo sa akin. But God says, still, wait. Hintay ka lang. Because God may use the waiting period sa buhay daw po natin to produce something that is better. Minsan yung kahihintay mo, yun pala ay learning process. Na kapag hindi mo daw minadali, ay mas mapapabuti ka. Tayo. Ha? Mas magaling po ang timing ni Lord kaysa daw po sa atin. Just be patient kahit hindi mo nakikita na may ginagawa ba si Lord? But in reality, may ginagawa siya. Yeah? Tayo lahat ay kumain. Napaka-gaganda po ng mga topics natin. And next month, meron naman po tayong panibagong team. So again, we just want to encourage you. And every time po na may gawain, ay huwag natin ma-miss yung opportunity na makapag-iig sa ating Panginoon through fellowship, makarinig ng salita niya. And alam ko po, wala pong masasayang sa binibigay po sa ating mga Panginoon. Okay? Let us hope. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito, O God, na natapos na naman po, Lord, ang buong June, ang team namin, na binigay niyo po sa aming bishop, sa aming mga kapasuran, na ito po ay napag-aaralan namin Sunday by Sunday. Thank you for your mercy, for your love, for your grace. Salamat sa opportunity na makakilala po namin yung mga bisita ngayon. Madalaw po kami dito. And I just pray, Lord, na kami po, we are one in them na humingi ng iyong gabay, ng iyong tulong. Ano man po, Lord, ang mga desires ng puso po ng bawat isa ay katagpo niyo po ito. Again, we speak blessing upon their lives. We speak healing upon their lives. At ikaw po, Lord, ang lagi namin gustong unahin sa buhay namin. We may not have the answers right now, but thank you dahil ikaw po ang aming satisfaction. Salamat sa oras nito, Lord. Bless niyo po ang inyong mga anak, Lord, na kami po nandito. Bless niyo po, Lord, ang mga leaders namin, O God. Kayo na po, Lord, magkatagpo ng pangailangan ng inyong iglesia. Ito po, Lord, lahat ay ginagawa namin para sa inyo namin. At sa ito po, Lord, we honor you. We thank you, Lord. And we lift to you our country. Wala po kami magagawa kundi ang ipanalangin ang aming bansa. We want to see our nation be healed. Nung makita namin maunlad, wala namang masama ang mangarap. Kahit sa tingin namin ay parang ang hirap, pero alam namin na walang imposible sa iyo. Bless the Filipino people. Bless our OFWs. Especially, Lord, yung mga nasasaktan ng kanilang mga amo. Ilayin niyo po sila sa mga kapahamakan
And I pray, Lord, na hindi po masayang ang kanilang mga sacrifices. Gabayan, ingatan niyo po ang kanilang family, Lord. Even po kami, Lord, na nandito sa Macau, bless niyo po ang bawat isa sa aming mga trabaho, sa aming mga amo, sa aming mga pamilya, Panginoon. We honor you, Lord. Bless our children here. Bless, Lord, LWBC Macau. Salamat po. Ito ang aming dalawa. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming kasama. Praise God. At tayo naman po dadako sa atin pong pagbibigay na pangungunahan po ni Sister Michelle. Amen. God is good, di ba po? Napakaganda po ng natutunan natin kay Pastor. Doon sa point number 3 and 4, napaka-importante po, obey God and be a blessing. Sa gawain po ng pagbibigay, ito po ay isang part ng ating worship sa Kanya. Hindi po tayo nagbibigay out of generosity kasi galing po ito lahat sa Kanya. So, hindi po tayo generous. Ibinabalik po lang talaga natin ang para sa Kanya. Sa bawat upuan po, meron ganitong envelope. Pwede niyo pong ilagay ang inyong mga kaloob at ating pong ipanalangin. Sige po, tayo mo po ating manalangin. Hallelujah. Panginoon, tunay nga po, God, na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa lahat ng aming tinatamasang biyaya, O God, sa araw-araw. Unang-una pa lamang, O God, ang aming buhay, Panginoon. Naiingatan mo kami, O God, sa sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Lord, na magkaroon ng banal na takot ang bawat isa, O God, na maalala ang iyong utos, O God, na bigay sa iyong gawain. Hindi dahil kami natatakot, hindi dahil kami napipilitan. Dahil sabi mo nga, Panginoon, you love a cheerful giver. Lord, lahat po na ibibigay namin ay mula sa aming puso, O God, na walang pag-iimbot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na may trabaho, Panginoon. Bless our employers, Panginoon. At salamat, O God, na nakakapag-partake kami, nakakapagbigay kami sa iyong gawain. Lord, gayon din po, O God, ang aming panalangin, O God, sa mga kapatid na naghahanap ng trabaho, O God. Lord, siyasatin niyo po ang kanilang puso, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng ayos na trabaho according to your will, O God. Ang mga trabahong ito ay magamit, O God, sa pag-bless, O God, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, nais namin silang makasama pa ng mas matagal, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na may gagawin ka sa kanilang buhay. Ang purpose, O God, na magamit sa iyong kasama. Lord, sa umagang ito, maraming salamat, O God, sa mga kaloob na ibibigay ngayong umagang ito. Bless our life, bless ang life ng ating mga kapatid. Pagpalain mo po sila, O God, sa lahat ng aspect ng kanilang buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, yung hindi po makakapagbigay ng cash, pwede naman po ng MK. Meron po tayong digital platform. Approach na lang po yung mga leaders, ako, or si Pastor, paano ma-send doon. Sige po, salamat po. Ako din MK. Sige po. Tayo po ay dumako sa ating pong announcement ng ating pong worship service schedule
Sunday, nag-i-start ng 10 a.m. with the song class, followed by praise and worship po at 10:30. At ang atin pong 2 p.m. rehearsal naman po sa team worship po, and 3 to 4 p.m. po, doon po sa Sarati Family ang prayer meeting. At dito naman po sa church, every Wednesday po, 9:30 p.m. until 10:30 po. At sa Saturday naman po, muli po ito ay ginagamit ng worship team para po sa rehearsal and practice. Amen. At ating pong pastoral care ay pinangungunahan po ng ating pong mahal na nanay chairman. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na makipag-participate po, na magbigay po ng 60 patakas every month. And ang ating pong pastor seat po, 10 patakas naman po or 20 patakas po sa mga nagbibigay. May mga nagbibigay din po 50 patakas. Ito po ay ipinapadala po natin sa Pilipinas. Ang mga mahal na pastor po natin naglilingkod doon ay nag-help po tayo para po sa kanilang long service. Yun po yung tinatawag, no? Kumbaga, sa atin, sa gobyerno may SSS. Tayo naman po bilang isang kapatid po sa church, tayo naman po ay tumutulong para po sa pagtanda po nila. Meron na rin po silang inaasahan. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahan ko pong tumayo. Awitin na po natin ang ating pong victory song na Sana. Ang lahat po ng team worship, mga musicians po, inaanyayahan ko po dito sa harapan. Sana sa bawat pag-gising po natin, sa bawat araw, no, lagi pong mangiti sa ating mga labi. Amen. Pagising sa umaga, sabik sa makidagat, masilan yan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling at sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Minsan pa pagising sa umaga, sabik na makidagat, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling at sumasabay sa tugtugin at papuri niya. At sana sa uwian natin ay nalalaman pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na makikita tayo, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti habang lumalago. Amen. Sige po, tayo po ay closing prayer. Panginoon, salamat muli sa natapos po, Lord, na inyong gawain dito po sa NWBC Macau. We continue, Lord, na kayo po ang namuna sa amin, sa aming panandaliang paghiwa-hiwalay. Even po, Lord, sa aming pagsasaluhan. Bless niyo po, Lord, ang aming food fellowship. Thank you, Lord, sa mga ginamit niyo po at naghanda po nito, Panginoon. Bless them, siksik, liglig, at umangatay, Panginoon. Siyempre po, we honor you. Ikaw po ang mga sa amin. Ito po ang dalangin. In Jesus' name po, everybody say, Amen. God bless. Maraming salamat. Next is Ana.
God